Sir, kailangan po makahingi tayo ng suporta mula sa US government. I am perceived by the US as a pain in the ass. Hindi ako hingi ng tulong sa kanila. Dad, please, isang tawag lang yun. No. Pamamatay tayo kung gano'n. Ako tatawag, ako No! hingi ng tulong! Ano ba? Hindi tayo hingi ng tulong sa mga kano. Nasaan ba si Romina? Hindi ba tumatawag? Is he part of the code? Sir, negative po ang kontak sa kanya. Sir, Leon, nakahanda ng chopper sa Malacanang Park. Pero alanganin tayo makalipad. Dahil may mga inhibitor sa likod na kaya magpaputok sa atin. okay. Provide more choppers. And tell the ground truth of the back na maganda ng cover at lutin ng mga kalaban habang papalipad ng choppers. Understand? Yes, sir! Move! Pinalibutan ng mga tropa natin ang Arlegui, kung saan ang third family ng presidente. May 500 PSG forces doon in a defensive positions. We're just waiting for your order, sir. We'll proceed with the assault. But make sure you seal all the possible exits, ha? Hindi dapat makalabas ang third family ng presidente. Nandun na si Asturias. Sinisigurado niyang hindi masaktan ang pamilya ng presidente. Alam niya ho ang usapan. Yeah, but still, let us not lose sight of our goal. That palace must be taken. Sir, si Alegre ho on standby with reinforcements. He will be coming in from UN Avenue, but I sent blocking forces there. Good, good. Excuse me. Just keep awake, huh? Excuse me. General Alegre, huwag mo nang linlangin ang presidente mo. You know very well you cannot defend that palace. How petty can you get? We demand no less than the ouster of your president. Sir, we need to... Hindi ako atras. Hindi ako alis dito. Hindi ako susuko. Leandro naman, please! Sir, this is just a tactical retreat. Pupunta ko tayo ng San Dionisio at doon tayo lalaban. Marami pa ko tayong loyal troops doon. General Alegre, you've heard the phone calls. All my cabinet members are still loyal to me. Sir, hindi po ito people power. Wala pong respeto sa civilian government ng mga coup plotters na yan. Pero paano si Rosa, Camila at Alicia? Nasa Arlegui sila. Sir, don't worry. Nandun po si General Romero. Siya pong gagawa ng paraan para makatakas sila, Ma'am Alicia. Leandro, pabayaan na natin sila. Pabayaan na natin sila. Iwan na natin sila. Pag hindi pa tayo umalis, patay tayo, Dad. Sir, malaki pagkakataon para makatakas. We need to move out now. Oh, my God! Sige, Dad. Nandito tayo! Bakit niyo ako dito dinala? Ang sabi ko sa inyo, ni-request ko sa inyo, gusto ko magpunta sa EDSA. Gusto ko malaman kung ano ang nangyayari doon. Ma'am, nagkakagulo po ngayon sa EDSA. Mahigpit ang utos sa amin na dito kayo dahil sa kampo para sa inyong proteksyon. Sige po. Tatlong helicopter ang lumisan ngayon lang. Sakay daw doon ang first family ni President Montemayor habang paparami ang mga sundalong lumulusok sa palasyo. Itinatayang mahigit 100 sundalo na ang namamatay sa magkabilang kampo at hindi mabilang na sibilyan ang nasawi sa isa sa pinakamadugong kudeta sa bansa. Ma'am, Ang apo ko, si Carlito, asan siya? Sabi niya dadalhin niyo siya dito. may mga nagpunta na po doon, Madam Vice President. Hindi nga dito ang inaasahan niyo. Tama ba ko? Hindi ninyo akalain na may malakas pang puwersang loyalista si Presidente Montemayor. Wala po akong ibang alam na plano. Ang utos po sa amin, bantayan kayo. I don't believe you.
Hindi kayo ang dapat nagbabantay sa akin. Iba ang dapat nandito, hindi ba? Wala po akong alam sa sinasabi nyo. Kung mawawala ka, Walang magpapaputok. Nasa armahan sila. Alicia, Nasaan si Leandro? please come with us peacefully. Ano? I assure you, John Gonzalo, hindi kayo gagalawin niya. Nasa likod niyo ako. Attorney Asturias, tinraidor mo si Daddy? Mas Camila, I'm doing this for your protection. Please surrender peacefully. Please. Gonzalo here. Good. Good. Ilan? Buong pamilya? Very good. My commendation to the boys, ha? Okay, good work. Nahuli na ang pangatlong pamilya ng presidente. Yes. May nagpunta na ba doon sa ikalawang pamilya niya? Yes, sir. Sir, what about the president? Well, we will allow him to escape for the moment, at least hanggang San Dionisio lang. Sir, do we get Madam Vice President now? No, not just yet. There are still pockets of resistance. Malakas pa ang resistance, hindi pa nakukuha ang palasyo. No. Sir, sino pong haharap sa taong bayan tungkol sa mga nangyari? Ako. The people should know who their liberators are. Sir, White House expects the Vice President to assume power as soon as the palace is secure. Yes, but the palace is not yet secured. There are still resistance. I will be the one to tell them when it's secured. In my own sweet time. Oh, sino sila? Padala ni Cesar sa atin. Carlito, involved si Lola Romina sa nangyayaring coup. Sigurado ka? Eh, napakaraming forces ngayon, hindi ko na alam kung sino kakapit, sino kalaban. Eh, ngayon nga lang galing kami doon sa bayan, dami sundalong nakakapaligid. Kaya kami dito tumuloy. Panganato ni General Gonzalo, ang Assistant Chief of Staff ni General Alegre. Eh, si General Alegre, paano na nalusutan? Hindi ko alam. Pero ang bali-balita, magkakasabwat si General Gonzalo, si Lola Romina, at ang business partner mong si Tomas Locsin bilang financier ng coup. Alam mo ang masama pa nito? Baka kalaban na rin ang tingin sa'yo ng mga progresibong sektor. Alam mo, kilala ko si Lola. Hindi siya papayag magpagamit. Hindi niya gagawin yun. Obviously, hindi mo pa siya kilala. Carlito, hindi na tayo safe para lumantad. Wala silang sasantuhin. Si Rosa Camila at si Tita Alicia dinakip. Confirm na ba yan? Eh, narinig ko sa radyo kanina lang eh. Carlito, wag mo munang tawagan si Rosa Camila. Baka matuntun tayo ng mga sundalong may hawak sa kanila. Kailangan ko lang makontak si Lola. Nauna ba talaga si Lucinda? Ang alam ko, magkasama sila ni Elaine. Alam ko si Alicia nahuli na. Mabuti na lang itong si Amanda. Nakapag-isip-isip ka agad. Ibig mo sabihin, hindi pa sigurado ligtas ang asawa ko. Bakit pa tayo walay pa? Yan ang utos ni Amanda. Yan din ang utos ni Leandro. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na. Alam mo, hindi pwede pasukan ng coup plotters ang San Dionisio. Bailiwick ito ng mga Montemayor. Paano yung mga sundalo na, di ba ulihin niya? Nestor, may coup. Bagsak ng gobyerno ni Leandro. Ang military naman nag-take over. We, the Montemayor family, are in bigger danger than anyone, including you. Lola, how could you cooperate with these people? It's not my choice, Carlito. Natangay din ako sa Agos. Agos na kayo rin may gawa? Mas mabuti na may kasamang matinong tao na katulad ko yung military junta para marendahan sila sa mga pang-aabusong maaari nilang gawin. Paano mo kayo nakasigurado hindi kayo magiging katulad nila? Ngayon palang binibiyag na kayo. Hindi nila ako bihag. Tinatago lang nila ako for my protection. Sigurado ba yung pagkakatiwalaan yung mga yan? Carlito, these are all according to plans.
Trust me. Lola, inulos si Tita Alicia. Kasama nga po niyo si Charlie. Hindi mo magagawa ng paraan yun? Kailan daw? I thought you're part of the plan. Aayusin ko ito, Carlito. Huwag ka mag-alala. Hindi nyo nga alam na nahuli sila eh. Paano nyo malalaman kung nasan sila? Ako na lang po ang gagawa ng paraan para mahanap sila. Carlito, utang na loob. Huwag kang lalabas sa pinagtataguan mo, please. Bakit? Akala ko ba kayo namumuno? Pati ba ako kalaban na rin? Lola, kapag may nangyari masama sa anak ko, hindi na talaga tayo magkakapatawaran. Subukan niyo magtanga-tumakas. Matagal lang. Ulol! Ha? Balik! Kumain niyo na kami! Hayop ka! Paano mo nagawa ito kay Lando? Mahigit 20 years ka niya inalagaan! Anong pamilyang turing niya sa'yo? Alicia, bang sa akin ang interes ng bayan? Sarili mong interes sa pito! Dumarating ang mga panahon na dapat tayo gumawa ng ganito. Tingnan mo, alam natin lahat may sakit si Leandro, pero ano, nakasalalay pa rin sa kanyang makamayang bayan. At kanino mo naman gusto ibigay ang bayan? Ha? Sa mga militar! Sa kanila, I would advise you to hold your tongue. Pag iba na kumakausap sa'yo. These are uncertain times. I could be lenient, pero hindi pa alam kung ano maging reaction ng makasama ko sa'yo. Huwag mo kaming tatakutin! Huwag mo akong sigawan! Hinihintay lang natin ang pamilya niyo. Pagdating nila, maglasada kayong lahat. O, pakabaliking mo! Hayop ka talaga! Ano ba kayo sa asawa ko? Ano ba? Ano ba gagawin niyo sa amin? Siguro wala sa'yo dahil bagong pasok pa lang sa pamilya ng mga tayo. Pero ikaw, Angelo, Emil, at Angie, marami kayong dapat sagutin sa bayan. Wala kaming kasalanan sa bayan! Mas makasalanan kayo! Bukas, iba na ang mamumuno ng bayan. Sa paningin ng mga bagong pinuno, kayo ang may kasalanan kaya nangyari ito! Kumandaan kayo! Rafael, saan kayo dinampot? Anong ginawa sa'yo? Dinampot kami sa bahay. Amanda! Si Asturias! Si Asturias ang nagudas kay Daddy! Well, I should have known. I shouldn't have underestimated you, Atty. Asturias. No, you shouldn't have. By the way, where is your mother and your sister Lucinda? Don't underestimate me. Pinatakas ko na sila at hindi mo sila mahahanap. Maliit lang ang Pilipinas. Hindi ganun kadaming kakampi mo. Wait till I turn you over to my people. They won't be as lenient. You think you can get away with this? World opinion will be against you and your military leaders. Kaya ka pala nagpapangtapangan, nagpapahuli. Well, for your information, world opinion is shaped by American media, right? And we have the Americans on our side. Asturias, para mo naawa. Wala naman kami kinalaman dito. Pakawalan mo na kami. Everyone has to pay. Everyone. Ikaw, ha? Kailan ka magbabayad? Bakit ako magbabayad? Kami ang naniningil ngayon. Mas magdasal-dasal ka, Asturias, na huwag bumilis ang takbo ng mundo. Huwag bumilis ang ikot, ha? Hayop ka. Hayop! Sige! Ano ba? Huwag mo kami hawakan! Hayop na to! Huwag kayo lumapit sa amin! Nagkata kami kasama para awa niyo pa! Charlie! Kaya na yan. Leandro? Sino ka? Umali na naman ang isip ni Daddy. Nasaan ba si Amanda at si Lucinda? Si Amanda naiwan sa Manila. Si Lucinda at si Elaine magkasama. Paano na tayo ngayon? Dito natin dadalhin ang laban. Paano? Ganyan si Daddy. Maliit lang ang San Dionisio. Ano ng
bayan ng San Dionisio. Hindi na tayo pwedeng puntahan dito. Paano kung daanin tayo sa dahas? Magkakapatayan. Doon tayo sa loob magkwentuhan. Sige na. Bumagsak na ang pamahalaang Leandro Montemayor. Kahit na patuloy pa rin ang pagsupil sa mga natitirang puwersa ng loyalistang tropa. Tinugunan lang ng militar ang hiling ng bayan na sagipin siya sa kumunoy ng katiwalian na likha ng mga politikong katulad ni Leandro Montemayor. Nahuli na rin natin ang ilan sa kanyang mga pamilya at lahat sila pananagutin natin. Nawa, magsilbi itong babala kay Leandro Montemayor kung nakikinig man siya na itigil niya na ang kanyang ginagawa, sumuko na siya kung mahal pa niya ang kanyang pamilya o kung mahal pa niya ang bayan. Nasa atin na po ang Malacanang. Ano, handa na ba siya? Handa na siya. Eh, saan niya naman ito papalabas? Hawak naman ni Gonzalo lahat ng stations. Magpupusulit tayo ng mga video at VCD copies. Ipupusulit din natin sa mga kontak natin sa international press. Okay? Okay, wait. Cameraman? Pakipwesto na yung camera doon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Mr. Arnett. David. Sit down, please. Thank you, sir. Are we ready? Yes, sir. My countrymen, I still remain the President of this Republic. General Gonzalo and his cohorts are guilty of subverting the Constitution. They have no respect whatsoever for the rule of law and the sanctity of human life. Maring okupado na nila at kontrolado ang Malacanang. Pero hindi nila kontrolado ang buong bansa. Therefore, I'm ordering the military hierarchy that remains loyal to the Constitution to defy this military adventurist. And I appeal to the international community to condemn the military junta of General Gonzalo. At para sa mga kababayan naman natin, tuloy ang laban. Hindi tayo titigil hanggang hindi nadudurog ang mga traidor ng bayan.